Sa punto po ito, makakausap natin si DPWH NCR Regional Director Ador Canlas. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, kasamang Rafi. Apo. Ano po naging assessment sa ginawa niyong inspeksyon sa mga infrastruktura kahapon kasunod nitong lindol, nitong Lunes? Yeah, tama po yan. Minutes after the earthquake po, nagsagawa po tayo ng tinatawag na rapid assessment sa mga buildings at ibang structures tulad ng mga tulay. So 5 p.m. ho kahapon, naka-inspect na ho tayo ng 208 out of the 301 bridges at naka-332 school buildings na tayo at yung mga other public buildings naka-61 na ho tayo. So far ho, out of those inspections na nag-contact natin, minor defects lang ho ang nakita natin except for 3 school buildings na merong major defects na in-off limits na po natin. Pag sinabi niyo pong minor, superficial lamang, may makikitang crack pero hindi mako-compromise yung integridad ng mismong gusali. Tama po yun, kasamang Rafi. Minor, ibig sabihin, safe for use pa po yun, pwede pa hong i-occupy. Yun naman pong eskwelahan na nabanggit nyo, ano pong nature ng damage dito? Ito po ay kailangan ng mas detalyeng evaluation, pero yung based sa rapid assessment po natin, nakita natin na mayroong mga multiple cracks. Kaya ang kagandahan ho nito, dahil walang klase, pinasara na muna natin at sa ngayon ho, ginagawa yung detailed evaluation para malaman ho natin kung anong mga corrective measures ang ma-institute po dun sa 3 eskwelahan na yun. So hindi naman po nangangahulugan na talagang major na yung damage, kailangan lang na mas malalimang assessment para malaman Yes, kung sir. ano yung pwedeng gawin doon. Tama po yan, kasama Rafi. Yung mga tulay naman po, kumusta? Opo, sa tulay ho, out of the 301 na tulay dito sa NCR, naka 208 na po tayo. Dalawa lang naman ho yung nakitaan natin na minor defects lang ho naman. Ito yung Tinajeros Bridge at saka Tanza Bridge dito sa may Malabon na Botas area po. Pero ano pong thoughts ngayon ng DPWH NCR? Kasi I understand intensity 4 lamang dito sa Quezon City at meron pang areas na intensity 3 lamang pero may mga ganitong epekto na sa ilang gusali at sa mga dalawang tulay. Ano pong thoughts dito ng DPWH? Oo, tama po yun. Doon sa dalawang tulay po, minor lang ho naman yun. Ibig sabihin superficial din. Pero natatanda nyo, naghahanda ho tayo doon sa tinatawag na Big One. Kaya may programa po ang DPWH ng retrofitting and strengthening of bridges. So, naumpisan na ho natin yan actually. In fact, may mga ongoing strengthening tayo sa iba't ibang bridges natin. At for 2019 ho, may nakaschedule tayo na 20 bridges for strengthening and retrofitting po. Kasi kung hindi po ito gagawin, kung yung intensity 3 at 4 nga lang, matindi na yung epekto, paano po kaya kung dumating na yung Big One na sinasabing pwedeng umabot ng 7.2 magnitude? Tama po yan. Kaya po patuloy po tayo naghahanda at nag-ensure natin na yung mga tulay natin. In fact po, meron tayong mga semi-annual inspection sa mga tulay. Pero ngayon ginagawa nating mas malimit ang inspection po. Paano naman po yung mga pribadong mga gusali? Kasi we understand ang priority of course ng pamahalaan ay yung mga government buildings at yung mga infrastructures na marami talagang mga tao. Pero paano po yung mga pribadong gusali na gusto rin sana nilang mapatingnan sa mga eksperto? Paano mo yung pakikipag-ugnayan sa DPWH? Opo. At napaganda ng tanong nyo dahil nakausap na ho namin yung Philippine Institute of Civil Engineers o yung PICE. Ito po yung accredited professional organization ng mga civil engineers at sila po ay mayroong mga rapid assessment teams din na nag-train. So katulong ho natin sila sa pag-a-assess ng mga private buildings. Marami ho kasi tayong request na nanggagaling din sa private at napakaganda ho ng coordination namin ngayon ng PICE at tumutulong po sila. No? At kasama din ho natin yung building officials in their respective jurisdiction na naggagawa rin ho ng tinatawag nating rapid assessment po. Sa ngayon po ba, sa palagay nyo, handa na ang Metro Manila para sa The Big One? Sana ho, masabi natin, no? Patuloy po ang talagang pag-strengthen pa rin ng ating paghahanda dyan. Sana patuloy-tuloy ho to. Hindi ho kasi natin talaga masabi. Pero as far as yung preparedness ho natin, meron tayong mga in-strengthen ho natin yung buildings natin, yung mga bridges ho natin, strengthenin din ho. At saka meron tayong equipment fleet na piniprepare para sakali lang at sana hindi naman dumating yung tinatawag na Big One. Pero meron na ba tayong matututunan dito sa nangyaring lindol na naka-apekto dito sa Metro Manila? Meron po, yung pong mga building sana na kailangan kasi alam natin yung history kung kailan na-construct yung building. Pag na-construct yung building na 1977 prior,
ibig sabihin ho, hindi dumaan ho sa provision ng building code yun. Dahil ang building code ho natin, 1977 pa. At ang dating ginagamit ho na seismic design dyan, magnitude 7. So nag-upgrade na ho ng standards. In fact, sa mga bridges ho natin, ang mga design standards natin sa building, nag-upgrade na. So kung iniisip po natin, ang building natin ay na-construct prior to that year, sana ho, mapacheck ho natin, mapatignan. At kahit ho nagawa na even after that year, kung may nakita ho tayong mga cracks, kahit wala pa hong earthquake, sana ho, mapatignan natin sa mga eksperto. At ang DPWs po, handa namang tumulong sa ganyang aspeto. At hindi ho ibig sabihin na nakasurvive ang inyong gusali, makakasurvive na ulit. Hindi ho ba? Posibleng may Tama po. malilit na crack na hindi nyo nakikita. So Tama dapat, po kayo. dapat may Opo. inspection pa rin. Yes, sir. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Halit. Patuloy po kami makikipag-ugnayan patungkol pa rin sa paghahanda ng lahat ng ahensya patungkol nga sa Maraming Bigwag. salamat po. Kasamang Rafi, mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Salamat po. Si Director Ador Canlas ng DPWH NCR.